May isang babae sa bayang ito na kilala ng lahat, hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanilang mga tsismis. Ngunit hindi alam ng mga tao na ang babaeng iyon ay nagtatago ng isang puso na mas dalisay kaysa sa alon ng dagat na kanilang tinitirhan. At ang lalaking makakakilala sa tunay niyang sarili ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang amoy ng dagat ay laging unang dumarating bago pa man makita ang tubig. Sa Siargao, hindi mo kailangang maghanap ng karagatan, hahanapin ka nito. Ang hangin ay puno ng asin, ng luma at bagong alaala, ng mga boses, ng mga isda, at ng mga kwento ng mga taong nabuhay at namatay sa tabi ng mga alon. At sa isang umaga na hindi pa lubos na nagagising ang buong bayan, may isang babaeng nakatayo sa dalampasigan, nag-iisa, tahimik, at tila naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Si Amihan Tala Rivera. 22 taong gulang. Mayroon siyang mga mata na parang ginawa sa madilim na langit bago mag-ulan, malalim, mapanglaw at puno ng mga bagay na hindi nasasabi. Ang kanyang buhok ay mahaba at maitim, laging tinatangay ng hangin sa Siargao, na para bang kahit ang kalikasan ay gusto siyang hawakan. Maganda siya, alam ng lahat iyon. Ngunit ang kagandahang iyon ay parang isang mabigat na krus na kanyang tinatanggap araw-araw, isang bagay na ginagamit ng mga tao laban sa kanya kaysa para sa kanya. Sa bayan ng San Isidro, isang munting coastal town na puno ng mga bahay na kahoy at mga halamang nagtatabi-tabi. Sa daan kilala si Amihan ng lahat. At sa isang bayan kung saan kilala ng lahat ang lahat, mahirap ang maging misteryoso. Mas mahirap pa ang magkaroon ng nakaraan na hindi mo kayang ipaliwanag sa mga taong hindi pa handang makinig. Ang mga tsismis tungkol sa kanya ay matagal nang lumago, tulad ng mga halamang dagat na kumakapit sa mga bato, sa baybayin, matigas, malagkit, at hindi matanggal ng basta-basta. Narinig mo na ba? Yung anak daw ni Aling Rosa na si Amihan may nagsabi daw na... Ganyan palagi ang simula. Laging may daw. Laging may nagsabi, laging walang katapusan. At si Amihan, natutunan na niyang huwag makinig, o baka mas tumpak natutunan na niyang marinig ang lahat, ngunit kumilos na parang walang narinig. Isang uri ng kalayaan na nagmula sa sakit. Ang kanyang nanay, si Aling Rosa, ay isang mananahi na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para mapaaral siya at ang kanyang kapatid na si Bayani. Ang kanilang tatay, matagal nang nawala hindi sa kamatayan, kundi sa pagpili. Pumili siyang umalis at dala-dala niya ang malaking bahagi ng kasiyahan ng pamilya nang siya'y lumayo. Hindi na siya nagsalita pa tungkol doon. Nagsimula na siyang mamuhay na parang hindi siya lumaki ng may tatay, kahit na ang katotohanan ay lumaki siyang laging naghihintay sa kanya. Nagtatrabaho si Amihan sa isang maliit na tindahan ng mga souvenir malapit sa Pantalan. Doon ay dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang sulok ng bansa, mga taong naghahanap ng pahinga, ng surf, ng magandang sunset, ng larawan para sa kanilang social media. Ngumingiti si Amihan sa kanila ng may kagandahang loob, nagbibigay ng sukli ng tama, at sinasagot ang mga tanong tungkol sa pinakamainam na surf spots. Ngunit pagkatapos umalis ng mga turista, nananatili ang kanyang ngiti sa loob ng ilang segundo lamang bago mapalitan ng kung anumang ekspresyon ang tunay na naroon sa likod ng maskara. Isang Sabado ng umaga, habang nagbubukas pa lamang ng tindahan si Amihan, may narinig siyang boses mula sa kabilang dako ng daan. 2 babae, mga kapitbahay, ang nagsasalita ng malakas, halatang hindi inaalala kung naririnig sila ng iba. Ang kapal talaga ng mukha nun, ha? Magtatrabaho sa tapat ng mga turista, mag-iikot ng mata, tapos inaasahan pa nating igalang siya. Oo nga, alam mo naman ang kwento niya dati.
Huminto si Amihan sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling hawak ang isang maliit na palamuti na gawa sa kabibe. Pinigilan niya ang sariling lumingon. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang palamuti, huminga ng malalim at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit sa loob niya, sa lugar na hindi nakikita ng sinuman, may isang bagay na kumunot. Isang malamig na kirot na laging bumabalik, gaano man siya katagal na nagsisikap na mawala ito. Ganyan ang buhay niya sa San Isidro, laging may tsismis, laging may tingin na parang hinuhusgahan ka, laging may mga ngiti na may kasamang mali siya. Noon, nag-iyak pa siya dahil doon. Noon, sinubukan pa niyang ipaliwanag ang sarili, ipagtanggol ang kanyang pangalan. Ngayon, hindi na. Dahil natutunan niya na ang ipagtanggol ang sarili sa mga taong ayaw naman talagang maniwala ay parang magbigay ng apoy sa isang bagay na gustong masunog ka. Kaya tahimik na lang siya. At sa katahimikan nagtago siya sa mga alon. Tuwing hapon, lalo na kapag malapit nang lumubog ang araw, pumupunta si Amihan sa isang partikular na sulok ng dalampasigan, isang lugar na halos hindi alam ng karamihan dahil medyo malayo ito sa pangunahing beach na dinadayo ng mga turista. Doon, walang nagtatanong, walang nagchichismis. Ang tanging naririnig niya ay ang pagdagsa ng alon at ang malayo-malayong sigaw ng mga ibon. Doon, siya ay maaaring umupo at maging siya ng buo, hindi ang ngumingiting taga-tindahan, hindi ang babaeng may masamang balita, hindi ang anak na pinalaki ng nag-iisa ng ina. Sa lugar na iyon, si Amihan ay isang tao lamang na may puso. Isang pusong pagod, ngunit buhay pa rin. At sa lugar na iyon, isang hapon, may isang lalaking lumakad palabas mula sa tubig basa ang buhok, puno ng buhangin ng paa, at may nangiting hindi pa niya nakikita noon sa sinumang tao sa bayan. Hindi forced, hindi may kasamang anumang intensyon. Isang simpleng ngiti ng isang taong masaya sa sarili niyang mundo. Si Lirio Santiago Valles. At hindi pa niya alam noon, hindi pa alam ni Amihan na ang sandaling iyon sa dalampasigan ay simula ng isang bagay na magbabago sa kanila pareho magpakailanman. Hindi agad nagsalita si Lirio nang makita niya si Amihan. Iyon ang una niyang napansin, hindi ang kagandahan ng babae, bagkus ang paraan ng kanyang pananatili sa lugar na iyon. Ang karamihan sa mga tao, kapag nakita mong nag-iisa sa dalampasigan, ay nagmumukhang nag-aabala may hawak na telepono, nagtatanaw sa malayo ng may kunwaring malalim na iniisip, o naghahanap ng magandang anggulo para sa litrato. Ngunit si Amihan, nakaupo lang siya sa buhangin, tuhod na nakaakma sa dibdib, mga mata nakatuon sa alon na para bang nakikipag-usap siya rito nang walang salita. Tila isang tao na tunay na nandoon, hindi palabas, hindi nagpapanggap, totoong nandoon. Lumayo si Lirio ng kaunti upang hindi siya masyadong mapansin. Pinulot niya ang kanyang surfboard na nakalagay sa tabi ng isang malaking bato at tahimik na nilinis ang buhangin sa kanyang mga braso. Ngunit kahit gaano siya kaabala sa sarili niyang mga galaw, ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa babae sa tabi ng tubig. May ilang minutong lumipas bago siya magsalita. Malalim yatang inisip mo. Hindi ito isang pagbati, hindi rin eksakto isang tanong. Isang obserbasyon, simpleng sinabi ng walang puwersa tulad ng pag-amin na nakita ka ng isang tao. Lumingon si Amihan. Sa loob niya, may agad na pag-iingat na pumailan lang alam niya ang itsura ng isang lalaking may intensyon. Alam niya ang mga ngiti na may kahulugan sa likod. Ngunit ang tingin ni Lirio ay wala niyon. Payak. Tapat. Parang isang taong nagsasalita dahil gusto lang niyang magsalita, hindi dahil gusto niyang makakuha ng kahit ano. Wala lang, sabi niya ng malamig. Okay, sagot ni Lirio. At iyon lang, hindi siya nag-insist, hindi siya nagpatuloy ng usapan ng ayaw ng kausap.
Pumunta na siya sa kanyang surfboard, inayos ito at mukhang aalis na. Kaya naman nagulat si Amihan sa sarili niya nang marinig niyang magsalita ang kanyang bibig. Madalas ka bang pumunta dito? Bahagyang natawa si Lirio, hindi nang nakakaasar, kundi yung uri ng tawa na nagmumula sa tunay na kasiyahan. Lumingon siya sa kanya. Araw-araw. Ito ang pinakatahimik na parte ng buong beach. Wala halos nakakaalam dito. Alam ko, sabi ni Amihan. At may kakaibang bagay sa sandaling iyon, 2 taong nag-angkin ng parehong lihim na lugar. At sa halip na mag-away kung sino ang may karapatang manatili, parehong natahimik ng may pagkakaunawaan. Iyon ang simula. Hindi ito naging isang pelikula agad. Walang mabilis na paglapit, walang dramatikong kilig sa unang araw. Ang mga susunod na pagkikita nila sa dalampasigan ay kadalasang ganyan si Amihan na nakaupo sa kanyang lugar, si Lirio na nagsasakay ng alon, at pagkatapos kapag pagod na siyang lumangoy, lalapit siya at uupo sa ilang distansya hindi masyadong malapit para masabihan ng mapanghimasok, ngunit hindi rin masyadong malayo para hindi makapag-usap. Unti-unti natutunan ni Amihan ang mga bagay tungkol kay Lirio. 24 na taong gulang siya. Galing sa Cebu, lumipat sa Siargao 3 taon nang nakakaraan para tulungan ang kanyang tiyuhin na nagpapatakbo ng maliit na surf school malapit sa Pantalan. Hindi siya mayaman, ngunit hindi rin nagrereklamo. May isang uri ng kasiyahan sa kanya, hindi yung uri na nagmumula sa lahat ng maayos sa buhay, kundi yung uri na nagmumula sa pagpili na maging masaya kahit hindi lahat ay perpekto. Bakit ka lumipat dito? Tanong ni Amihan isang hapon habang nagtatanggal siya ng mga dahon ng niyog na nahulog malapit sa kanila. Kailangan ko ng pagbabago, sagot ni Lirio nang walang pag-aalangan. Sa Cebu, pakiramdam ko lagi akong nabubuhay para sa inaasahan ng ibang tao. Dito, kahit papaano, naramdaman ko na ako ang nagdedesisyon kung sino ako. Nanahimik si Amihan. Alam niya ang pakiramdam na iyon, ang mabuhay sa ilalim ng mga inaasahan ng iba. Ngunit ang kanyang sitwasyon ay kabaliktaran. Hindi siya nabibigatan ng masyadong mataas na inaasahan. Nabibigatan siya sa mababang tingin ng mga tao sa kanya. Mahirap yun, sabi niya lamang. Oo, sang-ayon ni Lirio. Pero mas mahirap yung manatili. Hindi siya nagpatuloy. Hindi niya tinanong si Amihan kung bakit parang nauugnay siya sa sinabi niya. Iyon ang isa sa mga bagay na dahan-dahang napansin ni Amihan tungkol kay Lirio. Hindi siya nagtatanong ng mga bagay na hindi pa niya iniaalok na sagutin. May paggalang siya sa mga hangganan na hindi kailangang sabihing malakas. Sa bayan naman, patuloy ang buhay tulad ng dati. Patuloy ang mga tsismis. Isang araw, habang namamili si Amihan sa palengke, narinig niya ang isang pangkat ng mga matandang babae na nagsasalita nang hindi alam na naririnig siya. Nakita ko kahapon si Amihan kasama yung bagong surfer na si Lirio sa beach. Kawawa naman yung bata. Hindi pa alam ang kwento ng babae. Sabihin mo naman sa kanya para hindi malagay sa alanganin. Oo nga, baka maakit lang siya tapos manghihinayang din. Tumigil si Amihan sa paglalakad. Sandali lamang, isang malalim na hininga. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, hawak ng mahigpit ang kanyang basket, mata nakatuon sa harap. Ngunit sa loob niya, ang mga salitang iyon ay tumama tulad ng bato na itinapon sa tubig na tahimik. At ang mga alon nito ay nagpapalawak hanggang sa pinakailalim. Iyon ang takot na lagi niyang tinatago, na kapag nalaman ni Lirio ang mga kwento tungkol sa kanya, ang mga tsismis, ang nakaraan, ang mga bagay na itinago ng pamilya at ng kanya mismo, aalis din siya, tulad ng lahat ng iba pa. Kaya naman may araw na sinubukan niyang lumayo. Hindi pumunta sa dalampasigan ng isang Miyerkules, kahit lagi siyang nandoon tuwing araw na iyon. Sa halip ay nanatili siya
Sa loob ng tindahan, naayos ang mga display, pinagalaw ang mga souvenir nang walang tunay na dahilan, maliban sa pagnanais na pigilan ang sarili sa paglapit. Ngunit ang Biyernes ay dumating at ang dagat ay laging may paraan ng pagtawag sa kanya. Nandoon na si Lirio nang dumating siya, nakaupo sa kanyang karaniwang lugar, kumakain ng mangga na binili niya mula sa tindahan ni Aling Nena. Nang makita niya si Amihan, ngumiti siya ng natural, walang tanong kung bakit nawala, walang drama ng pagkabigo. Gusto mo? Iniabot niya ang isa pang hiwaing mangga. Umupo si Amihan sa tabi niya, hindi masyadong malapit, ngunit mas malapit kaysa dati. Salamat, sabi niya. At iyon lang, walang paliwanag, walang nagkulang. Pakiramdam ni Amihan na para siyang bumalik sa isang lugar na hindi niya alam na home pala hanggang sa umalis siya at napagtanto na hindi niya kayang huwag bumalik. Sa gabi ng araw na iyon, habang naghihintay siyang makatulog, isang bagay ang lumabas sa kanyang dibdib na parang matagal nang naghihintay ng pahintulot. Isang maliit na bagay, mapanganib, maganda, pag-asa. Ang pag-asa, natutunan ni Amihan, ay hindi palaging maganda ang pakiramdam sa simula. Minsan, ang pag-asa ay parang isang maliit na apoy na sinisindihan mo sa gitna ng bagyo. Alam mong kailangan mo ito para mabuhay. Ngunit takot ka ring hawakan dahil baka patayin ng hangin. At mas masakit ang malamig pagkatapos ng init kaysa sa malamig na hindi mo pa naranasan. Ganyan ang naramdaman ni Amihan sa mga susunod na araw. Hindi siya naging masaya ng basta-basta. Sa halip, naging mas maingat, mas tahimik. Parang isang taong natutunan ng masunog at ngayon ay nag-iingat ng husto sa bawat apoy kahit ang maliit na kandila. Ngunit si Lirio ay patuloy na nandoon, hindi nagbabago, hindi nagpapabago. Isang umaga, dumating si Lirio sa tindahan ni Amihan hindi bilang turista. Hindi para bumili ng souvenir, kundi dala ang 2 tasa ng kaping binili niya mula sa maliit na karinderya sa kanto. Naisip ko, baka gusto mo nito bago magsimula ng araw mo, sabi niya. At inilapag ang isang tasa sa counter na may simpleng ngiti. Tumingin si Amihan sa tasa, pagkatapos kay Lirio. Hindi mo kailangang gawin ito. Alam ko, sabi niya. Gusto ko lang. Hindi ito naging gawin na puno ng pangako. Hindi sinabi ni Lirio na gagawin niya ito araw-araw. Ngunit dumating siya minsan 2 beses sa isang linggo. Minsan 3 at lagi siyang nagdadala ng kape. At lagi silang nag-uusap ng ilang minuto bago siya magpatuloy sa kanyang surf school. Usapan tungkol sa mga maliliit na bagay ang pinakabagong alon, ang grupo ng mga turista na dumating kahapon at hindi marunong lumangoy ngunit gustong mag-surf, ang pusa ni Aling Rosa na nanganak ng 3 kuting sa ilalim ng kanilang hagdan. Sa mga ganitong sandali, nakalimutan ni Amihan ang kanyang takot kahit sandali lamang. Ngunit hindi maaaring tumagal ang kalayaan mula sa takot. Lalo na sa isang bayan kung saan walang natutulog nang hindi nakakaalam ng balita ng iba. Isang hapon, habang naglalakad si Amihan pauwi mula sa tindahan, may lumapit sa kanya si Rowena, isang babae na katulad ng edad niya, anak ng isa sa mga kilalang pamilya sa bayan. Hindi sila magkaibigan. Kahit kailan, hindi sila naging magkaibigan. Amihan. Ang tawag nito ay parang isang utos, parang ang pangalan ng tao ay isang bagay na pag-aari ng nagsasalita. Huminto si Amihan, naghintay. Nakikita ko kayong 2 ni Lirio, sabi ni Rowena. Ang kanyang tono ay may kasamang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Alam niya ba? Yung tungkol sa'yo? Yung totoo? Naramdaman ni Amihan ang karaniwang lamig na kumakalat sa kanyang dibdib, ang parehong lamig na nararamdaman niya tuwing may nagpapaalaala sa kanya na may nakaraan siyang hindi niya mapipigilan. Wala kang alam tungkol sa akin, Rowena. Alam ng buong bayan. Sagot nito ng walang pagod. Alam na lang siya ang hindi nakakaalam.
At sa tingin mo, kapag nalaman niya, mananatili pa rin siya? Hindi na naghintay pa si Amihan para sa susunod na salita. Lumakad siya mabilis, tuwid, at may dignidad na pinagsikapan niyang panatilihin kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya sa loob ng kanyang mga bulsa. Gabi na nang makarating siya sa dalampasigan. Hindi niya binalak puntahan ang lugar nila ni Lirio, ngunit ang mga paa niya ay hindi nakinig sa isip. Nandoon na siya bago pa niya mapagtanto ang kanyang ginawa. Umupo siya sa buhangin. Hinarap ang dagat. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, napaiyak siya, hindi nang maingay, hindi nang dramatiko, kundi yung uri ng pag-iyak na matagal nang pinigilan. At ngayon ay tumatawid ng dahan-dahan tulad ng tubig sa basag na salamin. Hindi niya narinig ang mga yapak sa buhangin. Amihan. Ang boses ni Lirio ay mahinahon. Hindi gulat, hindi pinilit. Tila alam na niya kahit papaano na hindi magandang oras para mag-abala. Ngunit mas mahalaga ang manatili kaysa umalis. Nagpuna si Amihan ng luha nang mabilis isang galaw na puno ng kahihiyan. Umuwi ka na, maayos lang ako. Umupo si Lirio sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, hindi masyadong malayo, katulad ng dati. Hindi kita pinipigilan na magsalita, ngunit nandito lang ako. Matagal na katahimikan. Ang dagat ay nagpatuloy sa kanyang sariling ritmo, walang pakialam sa mga taong umupo sa kanyang tabi na may mabibigat na puso. At sa katahimikang iyon, nagsimulang magsalita si Amihan hindi dahil handa siya, kundi dahil ang pagod na ng kanyang katawan sa pagtago. Sinabi niya ang lahat, hindi sa maayos na paraan tulad ng isang kwentong may simula, gitna at katapusan, kundi tulad ng isang bagsak ng lahat ng naipong salita sa loob ng maraming taon. Ang tungkol sa kanyang ama na umalis nang siya ay 10 taong gulang at ang tsismis na sumunod doon na ang ina niya ang dahilan na may ibang babae na ang pamilya nila ay sira. Ang tungkol sa isang relasyon niya noong 17 taong gulang sa isang lalaking mas matanda na naging sanhi ng mas maraming mga tsismis na hindi ganap na totoo ngunit hindi rin ganap na kasinungalingan, kundi isang bagay na mas masalimuot. Isang batang babae na naghahanap ng pagmamahal sa maling lugar dahil hindi niya alam na may tamang lugar pala. Ang tungkol sa kung paano ginagamit ng mga tao ang kanyang nakaraan para bigyan ng kahulugan ang kanyang kasalukuyan. Para sabihing alam na nila siya na huwag pagkatiwalaan, na may ganyan talaga siyang ugali. Nang tumigil siya, ang hangin ay malamig na. Ang araw ay matagal nang lumubog. Nagsimula nang lumabas ang mga bituin. Hindi agad nagsalita si Lirio. Naghintay si Amihan. At sa bawat segundo ng katahimikan, ang takot na matagal na niyang tinatago ay lumakas. Ang takot na ngayon ay tatalikod siya sa kanya, babangon at lalakad palayo tulad ng lahat ng iba pa. At kahit na sinubukan niyang sabihin sa sarili na handa na siya para doon, ang totoo ay hindi siya handa. Hindi na siya handa. Dahil sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, may taong nais niyang manatili. Amihan. Ang boses ni Lirio ay mahinahon pa rin. Wala itong pagbabago, wala itong kalamigan na inaabangan niya. Wala ring labis na init na parang pilit na pinapalambot ang isang masalimuot na sitwasyon. Katulad pa rin ng boses na nakilala niya sa dalampasigan tapat payak nandoon. Lumingon siya sa kanya sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magsalita. At ang nakita niya sa mukha ni Lirio ay hindi ang inaasahan niya. Walang pagkabigo, walang pagtatampo, walang malalim na pag-iisip na para bang sinusukatan ka ng isang bagay. Mayroon lamang isang taong nakikinig, isang taong nandoon. Isang taong hindi tumakas kahit nang ibinuhos sa kanya ang lahat ng dahilan para tumakas. At sa sandaling iyon, bago pa man magsalita si Lirio ng kahit isang salita, naramdaman na ni Amihan ang isang bagay sa kanyang dibdib
na nagsimulang gumalaw isang bagay na matagal nang nakalok, na matagal na niyang pinaniniwalaang hindi na maaaring buksan. Amihan. Muli niyang sinabi ang pangalan niya, hindi para punan ang katahimikan, kundi para iparamdam na naririnig niya siya, na ang bawat salitang sinabi niya ay hindi nahulog sa kawalan, kundi sa isang taong tunay na nakinig, hindi kita hahatulan. 3 salita, simple, ngunit para kay Amihan na lumaki sa isang mundong puno ng mga hatol na hindi niya hiniling, ang 3 salitang iyon ay parang isang pinto na nagsimulang bumuka sa isang silid na matagal na niyang isinara. Lirio, hindi mo kailangang pakinggan mo muna ako. Hindi ito utos, kahilingan, at may kaibahan iyon. Maraming taon na akong nakinig sa mga tao, sa mga kwento ng iba, sa mga opinyon na hindi naman hiningi. Natutunan ko isang bagay. Ang mga taong nagchichismis tungkol sa buhay ng iba ay laging may kulang sa sarili nilang buhay. Hindi sila eksperto sa iyo, Amihan. Hindi sila eksperto sa sinuman. Nanahimik si Amihan, hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil ang katawan niya ay hindi pa alam kung paano tumanggap ng ganitong uri ng salita, mga salitang hindi sinasabay ng kondisyon, ng pero, ng kahit na, ng sana. Ang nakaraan mo, patuloy ni Lirio, at ngayon ay huminto siya sandali para piliin ng maingat ang kanyang mga salita, ay hindi kahulugan ng kung sino ka. Isang batang babae na naghahanap ng pagmamahal yon ang nakita ko sa kwento mo. Hindi isang babaeng dapat ikahiya. Isang taong dumaan sa mga bagay na hindi dapat pagdaanan ng sinuman ng mag-iisa. Naramdaman ni Amihan ang isang mapanganib na pag-init sa likod ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang sarili dati kapag may nagsalita ng mabuti sa kanya. Laging may kasamang kapalit, laging may hinihintay na kaya. Ngunit si Lirio ay nanahimik pagkatapos ng kanyang mga salita. Walang hinihintay, walang kapalit. Bakit? Tanong ni Amihan, at ang kanyang boses ay puno ng isang bagay na hindi niya lubos na mapaliwanag, isang halo ng pagtataka at ng matagal na pagod. Bakit ka ganyan? Lahat ng iba ay... Hindi ako lahat ng iba, sabi ni Lirio ng tahimik. At sa simpleng pahayag na iyon ay walang kayabangan, katotohanan lamang na sinabi ng isang taong alam kung sino siya. Matagal silang nanahimik. Ang dagat ay nagpatuloy sa kanyang walang pagod na ritmo. Ang mga alon ay dumarating at umaalis, tulad ng lahat ng bagay sa buhay. Ngunit ang katahimikan nila ay hindi makulimlim. Parang isang kumot maigting, mainit, ligtas. Takot pa rin ako, amin ni Amihan sa wakas. At sa pagkakataong ito, hindi niya tinakpan ang salitang iyon ng kahit anong dagdag na pangungusap. Alam ko, sabi ni Lirio, ako rin. Lumingon si Amihan sa kanya nagulat. Ikaw? Sa ano ka natatakot? Ngumiti si Lirio, ngunit ngayon may kasamang isang bagay na hindi niya nakita dati sa ngiti nito. Isang maliit na kahinaan, isang pagbubukas. Natatakot akong magkamali na baka hindi ko alam kung paano maging tama para sa isang taong tulad mo, isang taong nasaktan na ng maraming beses at ngayon ay may karapatang maging maingat. Natatakot akong hindi ako sapat. Hindi umasa si Amihan na marinig iyon. Sa lahat ng mga bagay na inaasahan niyang marinig gabi na iyon, pagmamahal, pangako, o kahit isang malamig na pagtanggi, hindi niya inasahan ang katapatan na iyon. Ang simpleng pag-amin ng isang taong hindi nagpapanggap na perpekto, at sa sandaling iyon, ang isang bagay sa loob ni Amihan ay kumawala tulad ng isang buhol na matagal na niyang tinatangkilik dahil natatakot siyang kung mawala ito ay wala nang mahawakan. Ngunit ngayon ay napagtanto niya, ang buhol na iyon ay hindi nagpapanatili sa kanya ng ligtas. Pinipigilan lang nito siyang huminga ng buo. Iniabot niya ang kanyang kamay sa buhangin.
sa pagitan nila, hindi para hawakan ng kamay ni Lirio, kundi isang galaw na pabuka, isang alok, isang tanong na walang salita. At si Lirio nang makita niya iyon, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kamay sa tabi ng kamay ni Amihan. Hindi mahigpit, hindi may pagmamadali. Tulad ng lahat ng bagay na ginagawa niya, may paggalang, may puwang, may kalayaan, ngunit nandoon, hawak. Lirio! Bulong ni Amihan, at ang kanyang boses ay iba na ngayon, hindi yung boses ng babaeng laging nagtatago, kundi yung boses ng isang taong unti-unting natututo kung paano lumapit sa liwanag nang hindi nagsusunog. Maraming taon akong naniwala na may sira sa akin, na ang lahat ng nangyari sa akin, ang pag-alis ng tatay ko, ang mga tsismis, ang mga maling desisyon ay patunay na ako ay isang tao na hindi karapat-dapat na mahalin ng buo. Nanahimik si Lirio at nakinig. Hindi ko alam kung paano tanggapin ang isang taong tulad mo, isang taong hindi naghahanap ng kapalit, hindi nagtatago ng agenda, hindi gumagamit ng aking nakaraan laban sa akin, dahil hindi ako sanay doon. At minsan, ang hindi sanay sa mabuti ay nakakatakot din. Alam ko, sabi ni Lirio ng mahinahon. At hindi ka ko pinipilit na maging handa ngayon. Hindi kita hihiling na agad na magtiwala ng buo dahil ang tiwala ay hindi ipinanganak, itinatanim. At ang itatanim natin ay hindi kailangang mabilis, kailangan lang na tunay. Nang marinig ni Amihan ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya mapaliwanag sa anumang wika, isang paglago sa loob, isang pag-unlad na banayad ngunit tiyak, tulad ng isang halaman na matagal nang naghihintay ng tamang ulan bago tumubo. Lumubog ang gabi ng buo sa paligid nila. Ang mga bituin ay nangagsabog sa langit ng Siargao tulad ng mga butil ng asin na itinapon ng isang mapagmahal na kamay. Ang dagat ay kulay itim na ngayon, ngunit ang tunog nito ay laging pareho, isang walang pagod na pag-alab at pagbabalik, isang paalala na ang dagat ay hindi natatakot na umalis at bumalik, umalis at bumalik. Sa paglipas ng mga linggo, ang buhay ni Amihan ay hindi naging perpekto. Hindi biglang tumigil ang mga tsismis sa bayan. Hindi nagbago ang puso ni Rowena o ng mga matandang babae sa palengke. Patuloy ang mundo sa kanyang sariling ritmo at patuloy ang mga tao sa kanilang mga paghatol. Ngunit may isang bagay ang nagbago, hindi sa paligid ni Amihan kundi sa loob niya. Nagsimula siyang lumakad ng may kaibang tindig. Hindi yung pagmamalaking gawa sa pagtatago ng sakit, kundi ang tunay na dignidad na nagmumula sa isang taong natututo ng tanggapin ang kanyang sarili kasama ang lahat ng mga bitak at mga peklat at mga bahagi na hindi niya pinili, ngunit kanya pa rin. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng gabing iyon sa dalampasigan, nakatayo silang magkasama ni Lirio sa tabi ng tubig nakatingin sa dapit hapon, na pula at ginto. Ang araw na dahan-dahang sinasalubong ng dagat sa abot tanaw. Naisip mo na ba, sabi ni Lirio, kung saan mo gustong mapunta? Nagtanong si Amihan nang may katatawanan, sa buhay o sa literal na lugar? Pareho. Nag-isip si Amihan ng ilang sandali. Sa nakalipas na mga buwan, nagsimula na siyang mag-ipon para sa isang maliit na kurso sa photography, isang pangarap na matagal na niyang itinatago dahil akala niya ay para lang sa mga taong may karapatang mangarap. Nagsimula rin siyang sumulat, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya, mga salitang nagbibigay ng hugis sa lahat ng naramdaman niya na hindi niya mapahayag sa pamamagitan ng tinig. Gusto ko, sabi niya ng maingat, na maging isang taong hindi natatakot sa sarili niyang kwento. Na kung may magtatanong sa akin kung sino ako, sasagutin ko nang hindi ko kailangang hanapin ang sagot sa mga mata ng iba. Ngumiti si Lirio ang buong buo. Tunay na ngiti na unang nakita ni Amihan doon sa dalampasigan mga buwan
na ang nakakaraan. Ganyan ka na ngayon, amihan. Hindi mo lang napapansin. At sa mga salitang iyon, sa ilalim ng nagniningas na langit ng Siargao, sa tabi ng lalaking hindi siya hinusga kundi tinanggap, naramdaman ni amihan ang isang bagay na noon ay parang imposible ang maging bahay ang sarili niyang katawan. Ang hindi na kailangang maghanap ng lugar kung saan ligtas dahil ang ligtas ay nasa loob na niya, itinayo ng dahan-dahan sa bawat araw na pinili niyang manatili, lumaban, at mahalin ang sarili kahit kailan paman hindi ito madali. Ang dagat ay nagpatuloy sa kanyang pag-agos. Ang araw ay lumubog ng may kahusayan ng isang bagay na alam na ang gagawin bukas. At si Amihan Tala Rivera, ang babaeng matagal nang kinakatakutan ng kanyang sariling pag-asa, ay nanatiling nakatayo sa dalampasigan ng walang takot sa pagkakataong ito. Hindi dahil wala nang masakit na darating, hindi dahil tapos na ang lahat ng pakikipaglaban, kundi dahil sa unang pagkakataon, natutunan na niyang hawakan ang kanyang sariling kamay kahit walang iba. Etzdio, no, sa lahat ng magagandang bagay sa mundo, ang pinakamaganda